VP, yung statement mo na ayaw ng titigin mo, bobo na ang nasa administration. Sinabi ng palasyo na emosyonal ka daw at ay pasay pa na. Ayan, no, dahil sinabi nga niya na bobo, sabi doon ng ano, emotional daw si emotional daw si Inday Sara. Oo, putangin na mo, Claire Castro. Tanga-tanga ka. The last time na nakita naming emotional si Inday Sara, pinagmumura si Lisa Satanas niyan. Tsaka si Bongbong Marcos, tsaka si Romualdez. Huwag mo nang antayin na si Inday Sara ay mawala sa composure at pagmurahin ka, putangin na katapusan na ng karir mo yan. Huwag mo nang pangarapin. Kalmado pa si Inday Sara kaya tinawag ka lang na bobo. Okay? Kalmado si Inday Sara kaya tinawag ka lang niyang bobo, walang utak, stupido, dumb. Ayan, kaya kanya tinawag na gano'n, kalmado pa siya. Imaginein mo kung hindi siya kalmado. Putang ina, wala ka nang mukhang ihaharap. Claire Castro, wala kang mukhang ihaharap. Huwag mo nang antayin. Pero the fact na ikaw ay hindi makapagsalita, meron ko pa siya, when emotion is high, intelligence is low. Gago. Ikaw lang yung emotion mo mababa, ang intelligence mo mababa din. So dapat when emotion is low, intelligence is high, ganun. Puta, ikaw hindi. Your intelligence is low and your emotion is low. Boba ka. Yan ang tingin sa'yo ng mga abogado ngayon sa buong Pilipinas. Boba ka. Yung mga taga Net 25, yung mga kapatid nating mga iglesia na naghahatid ng balita dyan, ang tingin sa'yo, boba ka. Si Perdi Topacio na isang abogado na magaling, ang tingin sa'yo, tae ka. Itong mga abogado na kilala ko, kahit nga si Libayan, kaibigan mo na yan, ang tingin sa'yo, bobo ka. Tangina, ano pang mukhang inahar? Sabi ko nga sa'yo eh. Nakakaawa ang pamilya mo, putang ina. Kumakain sila ng pera ng taong bayan para magmukhang tanga yung nanay nila. Na pinasusweldo ang nanay nila ng pamahalaan para gawing tanga yung sarili niya. Na ang sarap ng kain nila gabi-gabi. Ang pinanggalingan niyan yung trabaho ng nanay nila na pang tanga. Kaya dapat ang ulam nyo isdang tanga. Inday Sara, banatan mo. When emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Yun ang mabigat doon. I'm just stating a matter of fact. So it's a matter of fact that bobo si Bongbong Marcos at ito si Claire Castro. It's a matter of fact. You're stupid. Walang utak, idiote. Stupido, utak bulate. Yan ang tingin sa inyo ni Inday Sara. Hindi siya emotional. Hindi siya emotional. She's actually calm. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Yun ang masakit. Oo nga, anong ha? Ha ka nang ha eh. Totoo nga, yun ang sinasabi ni BP Sara na kulang-kulang. Putang sakit nun. Putsa yung bobo. Saklap. Oy, Claire Castro, alam mo yung bobo, kahit papaano, may pag-asa pa yan eh. May dasal pa para maging makaraos ka sa pagiging bobo. Pero yung kulang-kulang, putang ina, mas masakit yun. Mas masahol yun. Grabe ka naman makakulang-kulang. Ano yan? Si Claire Castro, putang ina niya. Abogada yan, paano naging kulang-kulang? Yan, may kulang-kulang ba na abogada? Yun ang masaklap. Tangina, abogada ka, nag-aaral ka na 10 taon, nag-bar exams ka. Tapos tatawagin ka lang pala bandang huli ng kulang-kulang ka, anak ng tinapay yan, oh. Oy, Franz Castro, mag-take ka ng vitamins. Yung from A to zinc para walang kulang-kulang.
Oh, ayan oh, sabi ni Inday Sara, kulang-kulang ka daw and she's just stating the fact. Utang na, paano mo ngayon to i-counter? Follow-up, diversionary tactics mo lang yung statement mo na ikaw ang frontrunner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong Ayan, political scapegoating. Oh, kapag ka walang ginagawa ang gobyerno, gumagawa na lang sila ng mga bagay-bagay para makatakas sila doon sa kabalbalan nila. Oh, di ba? Every time na meron silang iskandalo, meron silang ginagawang sino ba pinakasikat sa Pilipinas? Mga Duterte. Para mapagtakpan yung mga kahayupan nila, Duterte gagantihan nila. Dahil nga, wala silang mga kwentang tao eh. Dahil mga bobo ng mga leader, walang programa, 3 taon, ang daming inutang, walang programa, walang proyekto. Ay, paano na yan, hindi ba? So, yan, pinapaliwanag sa inyo ni Inday Sara kung ano yung political scapegoating. Oy, Claire Castro, nakulang-kulang. Makinig ka. bas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition. Grabe yun ha. Totoo ba yun? Yung nangyari dyan sa Amerika? Yung mga taga-LA magpaliwanag nga kayo, totoo ba yan? Oh, meron daw namatay dyan. Tapos meron daw, nag-check daw dun sa hotel. Punong-puno daw ng mga pulbos. Oh, totoo ba yan? Totoo ba yan? Tingnan nyo nga. Oh, baka ilagay nyo nga sa comment section kung totoo yan. Pagkuha kay dating Pangulong, sapilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng... Saklap naman nun. Kapag walang ginagawa yung gobyerno mo, kapag tanga kayo at kulang-kulang, magtuturo ka na lang ng ibang tao. Oh, classic na ugali ng mga Pilipino yan. Oh, classic na ugali ng mga Pilipino yan. Halimbawa, ako, sinabihan ako, oy, ikaw, tamad-tamad mo. Ang sagot niyan, bakit si ano? Bakit si ganyan? Bakit si ganun?
Ba't ako lang? Bakit si ano? Oh, may mga ganun eh, di ba? Ganyan yung gobyerno pagka sinita mo. Putang ina, ituturo. Yung mga Duterte kaya. Oh, ayan oh, crime against humanity, dali na sa ICC. Oh, putya yan. Kakahiya. Nantaki mo. Ito ang itsura ng gobyerno natin sa paningin ng bawat Pilipino. Pinakamasaklap, pati sa ibang bansa. Anak ng tinapay ka, Claire Castro, hindi ka nahiya. Kayo mga kapamilya ni Claire Castro, putya, hindi kayo nahiya. Kung sabi nga, may nakausap nga ako dito sa Davao. Sabi niya, kung ate ko yan, tinadyakan ko yan. Oo, anong ha? Kung kahit ako, kung kapatid ko yan, baka sinipa ko yan eh. Tangin na kung ano-ano lumalabas sa bibig, meron pa siyang, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masaklap pa sa mabahong isda. Lalong-lalo na siguro yung mga leader na nagsasabi hindi nila mahal ang Pilipinas. Putang ina mo, Claire. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas? Kaya nga gusto na namin kayong mamatay lahat eh. Sa sobrang pagmamahal namin sa Pilipinas eh. Para mawala na yung mga salot sa lipunan eh. Kailan sinabi ng mga Duterte na hindi nila mahal ang Pilipinas para sabihin mong maging maggamoy malansang isda sila? At kailan pa sila hindi nagmahal sa wika? Nagtatagalog naman sila, nag-i-English pa nga sila para maintindihan lang ng mga foreigner. Never naman sila naging chick. Alang nang tinapay ito si Claire Castro, basta na lang siyang may masabi kahit wala ng kwenta. Tangin na sinasayang mong pera ng taong bayan pinapasweldo sa'yo. Sigurado ako magkano lang ang sweldo ng isang USEC. Magkano lang ang sweldo niya? Mga nasa 250,000-300,000. I believe hindi ako tatanggap ng 300,000 para magmukhang tanga sa harap ng mga Pilipino araw-araw. Mas malaki yung pailalim na binabayad sa ulul na yan. Oh, sigurado ako walang tao na tatanggap ng 300,000 para lang magmukha kang gago. Nag-aral ka ng abogasya tapos magmumukha kang tanga. Di naman siya dati ganyang katanga eh. Yung magpapakalat ka ng fake news para lang meron kang maibalita, maisabi sa press corps. Hindi ka magsasalita ng ganyan kung hindi malaki ang binibigay sa'yo. Kaya sigurado ako, putay na yung under the table nito. Yung mga bonuses na nakukuha nito, puta limpak-limpak yan. Pustahan tayo, sabi ko nga sa inyo, mukha ng repolyo yan eh. Yung mga damit nila, tinamumukha sila repolyo. Dalawa sila noong spokesperson ng kongreso. Putang ina, para silang mga lettuce. Ang sarap isawsaw sa samgyupsal eh. Kita mo ang lalaki ng mga damit. Sabi ko nga nung nakaraan, para mga mariposa. Para sila mga guryon, mga saranggola na lilipad. Putang ina, minsan naalala ko, pag nung kumain ako ng repolyo nung nakalaan, naalala ko yung damit nilang dalawa eh. Tayo na parang mga repolyo at saka mga pechay bagyo. Di ba? Ang lalaki ng mga damit, hindi umuulit ha. Yung isa nga, putang ina eh. Yung taga-congress nga, dating bukbukin ng mukha ngayon. Puta, make-up na. Mga walang hiya kayo talaga, mga sweetik kayo. Puro sa pangungurakot lang ginagawa niyo sa Pilipinas, mga hayop. Programa, kung wala ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na BP. Sinabi ng Malacanang kung totoo daw ng official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung... Ayan na naman yung official business eh. Tangina kasi to si Castro, napakaboba talaga eh. Castro, napakatanga mo talaga eh. Ipinaliwanag na nga, dahan-dahan pa nung sinabi, anong hindi mo maintindihan? Putangina, pinaglihi ka ba sa ano? Pinaglihi ka ba sa isda? Putangina, ang bilis mo makalimot. Sinabi na nga ni Inday Sara na hindi nga siya official kasi hindi gumastos ng pera ng taong bayan, pero nagpunta pa rin ako doon, nagtrabaho ako. Ano ba yung trabahong ginawa ko? Hinarap ko yung mga Pilipino at sinagot ko sila sa mga katanungan nila patungkol sa mga nangyayari sa bayan. So hindi siya official business, hindi gumamit ng pera ng gobyerno, pero nagtrabaho ako. Ngayon, kailangan ko bang mag-report sa inyo? Tanga.
Ba't ako magre-report sa inyo? Hindi nga official business yun eh. Di ba? Putangin na mo kasi Bongbong Marcos nga, ang dami ng pinuntahang bansa niyan eh. Ang daming pledges na business, kahit isa, walang natupad. Sa 3 taon, punta ko sa ang bansa yan. Hiningan nyo ba ng report? Ha? Nag-report ba sa taong bayang kupal na yan? Minsan nagsasabi lang yan na, ang daming investor. Magagaling ang mga Pilipino, ang daming investor. Putangin na, tinan mo, ang daming investor? Wala. Naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino rin ang dumaso sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Ay, bobo ka pala eh. Wala ka pala, bobo ka talaga eh. Oh, bobo daw si Franz Castro, pinaliwanag na, hindi pa naintindihan. Kinakawawa din tong tao na to, no? Franz Castro, koko sa'yo, putya yan, lumayas ka na sa Pilipinas. Pagkatapos ng termino ni Bongbong Marcos, lumayas ka na sa Pilipinas, sa ibang bansa ka na matumira, at least doon, hindi alam yung mga kabubuang ginawa mo sa Pilipinas. Pero dito, pag dito ka tumira pa rin, putangin na araw-araw pag nakita kita sa mall, tatawagin kita, ang bobo! Hindi nga official business yung... Kasi... Kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain ito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Mahina, kulang-kulang. Pucha, kawawa. Mahina, kulang-kulang, bobo. Lahat na ng adjective. Nagamit natin Inday Sara dahil sa katangahan ni Claire Castro. Putangin na. Claire, sabi ko nga sa iyo eh, bago mo ayusin yung itsura mo sa tuwing humaharap ka, ayusin mo yung utak mo. Ang hirap mong kausap. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal. Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya, at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Mas magandang term ng bobo, Claire Castro, ganun. Bongbong Marcos, ganyan. Oh, House of Representative, ganun. Oh, yun ang term, other term. Idiom. Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bugo gani. Bugo. Ay. Pero sa Bisaya slang, sa ang bugo. Oplok. Oplok, mas matindi yun. Dahil ang tawag ko na sa'yo ngayon, oplok. Oo, BBM oplok. At saka Claire Castro oplok. Mas worse mo na sa bobo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero... Kasi yung oplok, puta, ibang klase na yun. Kumakain na ng echas yun at saka ng dura ng tao. Kumakain na ng sipon. Sobra naman yung oplok. Grabe ka naman. Ang tanga si Claire, pero oplok. Pero parang medyo malinis na oplok. Pero, nagsasabi ka pa rin na bobo. Ha? Slow? Slow kasi, hindi siya... Mantakin mo yung slow, hindi pwede kay Claire Castro yun. Kasi yung slow, maiintindihan mo, matagal nga lang. Puta si Claire Castro, walang naiintindihan eh. Putangin na parang yung utak niya bato. Hindi talaga gumagana. Bobo slow. Siya, mahina lang, no? Anong pag-iba? Bobo na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa mag-explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed
with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, VP. Yes, Ma'am Aimee, please use the mic. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nasa. Ayan, OFW naman. O pakinggan nyo mga kababayan, ano masasabi niya sa mga OFW na mga pinabayaan niya yata ni Bongbong na masabugan ng missile ang mga yan? O pakinggan natin. Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home, or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno, pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East. At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin, tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ng pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Slow. Unintelligent. Now that is significant impact ang Israel war sa ato ang economy. Tinuod ka? Yeah, I said Kano sana? Niya gisulti. Tinuod na niya gisulti niya. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuto.